Yes! Alright, magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Ayun, nako. Meron nang nagsasampalan. Ngayon at etong si Abante hinamon si Congressman Pulong na saan daw nang galing o nasa na yung mga pondo na ng lugar niya. So syempre, eto naman si Congressman Pulong, syempre hindi naman to magpapatalo basta-basta, Duterte to eh. Ngayon sinampal si Abante ng katotohanan. Sinampal si Abante ng resibo ni Congressman Pulong. Nako. So ano ba yung sinasabi mo, Paring RJ? Ano ba yung konteksto mo, okay? Pero bago natin umpisahan to mga pare, please subscribe to my channel at huwag kakalimutang mag-share at mag-like ng ating video. Ganon din po, paki-follow ang aking Facebook page na Paring RJ at ang aking TikTok account na Paring RJ Banateros. Okay? So ano ba yung sinasabi mo, Paring RJ? Ito kasi, yung konteksto nito, ito yung, alam nyo yung nangyari kay, yung kay Marcos? Yung sinasabi niya na, I'm angry. Pakialam namin kung galit ka. Wala tayong pakialam kung galit ka. Ang pakialam namin, dapat asikasuhin mo yung dapat mong asikasuhin. Ngayon, nagsalita dyan tinanong si Mayor Baste patungkol dyan. Ano bang masasabi nyo dito sa sinabi ni Marcos na angry nga siya? Nagalit daw siya. Ang sagot ni Mayor Baste, ano yan? Anong PR lang niya yan? Kumbaga parang pautot niya lang yan. Drama niya lang yan. Kumbaga parang ganon. Diba? Ngayon, magtataka ka dito kay Abante. Bakit si Abante ang nagtatanggol na ngayon sa presidente o sa administrasyong Marcos? Kasi, biruin mo, tinanong siya patungkol dyan sa sinabi ni Pulong, ay ni Baste, siyang sumagot, dapat ganito ang gawin nyo. Ito, panoorin natin to mga pare para magets natin. Okay po ba yon? Okay. Panoorin natin to mga pare. Ito. Mayor Baste po. Mayor Baste. Ang sabi po niya, PR stunt lang po. Yung PR stunt lang. Yes po. Ako, ang suggestion ko kay Mayor Baste, tanungin niya yung kanyang kapatid na congressman. Magkano ba ang pondong nakuha ni Congressman Pulong nung congressman siya nung panahon ng kanyang father? Tingnan nyo, hindi naman alam mo yon, yung parang hindi naman, parang tinatanong lang ng media. Ito pagkakaintindi ko, parang tinatanong lang ng media na ano bang masasabi nyo dito sa sinabi ni Mayor Baste patungkol nga sa sinasabi ni patungkol nga kay Marcos. 'Di ba? Ang dapat sabihin niya diyan kung siya ay walang kinikilingan o hindi to, alam mo 'yon? 'Di ba? Ang sasagot niya diyan ay sa tingin ko pananaw niya 'yan, wala akong masasagot patungkol diyan. Pero mas magandang tanungin niyo yung presidente kasi si presidente ang sinasabihin, hindi ako. Yun. Ganun sana. Puta hindi Ang ginawa niya dito, parang pinagtatanggol niya at ginawa niya, pininpoint niya si Pulong Duterte na anong nangyari sa pondo. Ano nangyari sa magkano ba ang nakuha niyang pondo pagdating diyan sa flood control niya? Diyan sa Davao. May sasabihin pa siya diyan, ha? Magkano po yung nakuha? I-reveal niya. I-reveal. Kung saan ginamit. Kung saan ginamit ang pondong yan. Yun. Kung paano ginamit yan. Kung ilang bilyon ang napunta sa flood control. Alam mo, pag ikaw ay isang pastor, dapat hindi ka gumagawa ng malisyosong o alam mo yon, medyo kakaibang. Kasi pastor to yung bibigyan mo ng mali siya, yung isang tao na, ewan ko sa inyo pero kadalasan sa mga nakikita nating pastor, medyo balance lang Yung parang patas lang sila, titignan nila kung ano yung tama, bumabasa sila lagi doon sa Bible. 'Di ba? Ito kasing pastor na to, medyo politiko Okay, ginagalang natin siya bilang pastor, pero pagdating dito sa pagiging congressman, medyo mali Dapat, kung ikaw nagbibigay ka o nag-preach ka ng katotohanan,
sa mga nasasakupan mo, ang congregation mo, dapat nagre-research ka rin. Dapat nire-research mo kung ang bago mo sabihin na hinamon mo si Pulong na saan napunta yung pondo, magkano yung pondo, dapat ni-research mo muna kung meron nagawa sila sa Davao, okay? Hindi nagsalita ka lang ng ganyan para lang mapagtanggol yung presidente. Dahil nga binanatan o sinabihan ni Baste Duterte, ang presidente natin ngayon ay yung mga pagalit-galit niya kuno, PR lang yan. Parang pautot lang niya yan. Pero ang totoo, alam niya talaga lahat yan. So sumagot siya. Tinanong niya, hinamon niya ngayon si Pulong. Asan na yung project mo? Project. At kung bakit malaki pa ang baha at Davao, kinakailangan tanungin niya yung kanyang kapatid yan. Kung talagang PR stunt to, patunayan niya. 'Di ba? Parang pinagtatanggol niya talaga si Marcos kasi nga si Marcos yung sinasabihan ni Baste na PR stunt nga lang yan ni Marcos. Yan sinasabi niya diyan sa yung naalala niyo yun sa Baliwag, Bulacan? Pucha, wala namang kahit anong hollow blocks doon, wala. Ngayon, ang flood control project ba masasabi nating pagpapahinto o pagpapatigil ng dami kong mo dito pagpapatigil ng baha, 'di ba? Hindi Ang flood control project yan ay ginawa para yung baha hindi magstay. Kaya nga may mga kanal na ginagawa diyan doon dadaan yung mga tubig na sobra galing sa galing sa ulan. Hindi yan sinabi na porket sinabi mong flood control project, ipipigilan ng bumaha. Hindi. Ang tanong dito o ang usapan dito, yung flood control project ba ng masasabi natin, yung sa Davao ba, pag bumaha sa Davao, nagtatagal ng ilang araw? O konting baha sa Davao, bumabaha ng matindi? Hindi Bumabaha ng matindi talaga sa mga lugar, kahit saan kahit saan naman kahit sa ibang bansa. Pag todo yung buhos ng ulan o walang tigil yung buhos ng pag-ulan, bumabaha talaga. At gumagana yung mga flood control nila kasi bumabaha man, siguro mga hanggang tuhod bumaha pero hindi nag-i-stay hanggang doon. Kumbaga dumediretso doon sa mga flood control project. Hindi nagiging swimming pool. Kagaya dyan sa Manila. Kung saan ka congressman dyan sa Manila, di ba? 60, pang-anim na ka nga na nakakapagtaka nga hindi ka naman nanalo. Pero bumoboses ka ng bumoboses. Ano to? Kabayaran to sa bakit ka nakaupo ngayon? Alam mo yon yung hindi ka naman nanalo dahil nga pinaburang ka ng COMELEC. Ano to? Ito na yung bayad mo doon sa pabor nila sa'yo? Hindi natin alam kung yan, pero baka. Tanong lang naman to, sir, ha? Tanong lang. Kasi ito, may patawag to sa kung ano pinagpapatawag nito doon sa tawag dyan, sa Quadcom yun ang tanong. Kumbaga yung flood control ba o yung baha ba sa Davao talaga nag-i-stay yung baha doon ng mga ilang araw? O umaabot ng lagpas tao yung baha? Yan ang tanong dyan. Ngayon, sa Manila ba, ganyan ba? Diba? Ang bilis bumaha sa Maynila, konting ulan nga lang, baha na Pero, yung flood control nyo ba, gumagana dyan? Tanungin niya daw, sabi ni Abante, tanungin niyo yung kapatid niya. Kung talagang PR stunt to, or may katotohanan na sinasabi. Okay, ngayon, sige. Tingnan nga natin. Ito kasi, ito. On Benny Abante's challenge to Mayor Baste Duterte regarding the flood control project in Davao City, let be clear, all projects allocated to my district are properly implemented and completed. Si nagsasalita nito si Pulong Duterte. If he really wants to know the exact figures, I am directing DPWH District and Regional Office to provide him the official data and amount. So pwede siyang magtanong sa DPWH. Actually, pwede niyang utusan yung mga tao niya patungkol diyan kasi nagtatanong siya pwede mong direktahin. Besides,
Do not mind the flood in Davao. I can guarantee everybody that every peso allocated was implemented. Okay? Wala namang nagbabagsak ng mga nagbabagsakang flood control project dito. Wala ding mga ghost project dito. Naku po. Buki ng ina kasi naghahamong ka nang alam mong talo ka. Di ba? Nagpadala ka dun sa emosyon mo. Naghamon siya na alam niyang malupit tong... Ewan ko ah. Hindi niya muna, sabihin na nating naghamon siya, pero dapat inalam niya muna yung stand niya. Kumbaga, inalam niya muna yung kalaban niya, putya, magaling ba to? May ibabato ba to sa akin pag hinamon ko to ng ganito? Hindi niya inalam kasi every battle dapat kailangan mong mag-research o pag-aralan yung kalaban mo. Sa sitwasyon na to, dapat pinag-aralan niya muna si Pulong. Ano ba to si Pulong? May ginawa ba to o wala? Teka, alamin ko muna, i-search ko muna. Bago siya nagsalita ng ganun, hindi na una yung bunganga Hindi niya alam na ito may ginagawa. Sabi niya pa dito ni Pulong, kung may bahaman dito, humuhupa din agad. Hindi kagaya ng mga swimming pool nyo dyan sa lugar ninyo. Naku po. Ayan ang flood control project. Bumabaha pero yung baha hindi nag-i-stay. Yun. Hindi flood prevention project. Diba? Flood control. May control ka doon sa pagbaha. Ano ba? Naturingan kang kongresista, naturingan kang pastor, hindi mo alam yung... Okay, matalino ka, sabihin na natin, matalino ka. Congressman Abante, okay, matalino ka. Pero dapat intindihin mo, flood control project. Pagbaha. Kontrolado mo yung pagbaha. Flood control. Diba? Kaya nga flood Ano ba? Natural na yan. Wala nang solusyon o wala na tayong magagawa pag umulan sa Pilipinas. Talaga nagbabaha. Pero ang pinaka magagawa kasi natin dyan, yung drainage system o yung dadaanan ng mga baha o yung sobrang tubig, meron. Babahaman pero hindi magi-stay yung baha na nandun. Babahaman pero hindi lalagpas hanggang dibdib yung baha, di ba? Bumabaha na yan. Pero ang kailangan kasi natin yung mga project na to para hindi mag-stay o maipon yung mga tubig na na kaya nagkakaroon ng baha. Ang iba yata pagkakaintindi nyo. So ito yung paliwanag. Ito. Unsa pa. Isa pa daw. Hindi ko alam base lang to sa aking pagkakaintindi sa pagbibisaya kasi ako may dugong Bisaya po. So medyo nakakaintindi tayo pero hindi lahat naintindihan natin. Di man kinahanglan og mayor pa ang magreklamo parehas sa inyo diha. So parang ang pagkakaintindi ko dito, ang nagrereklamo ngayon sa kanila, sa lugar nila o dyan sa Maynila, si Isko. Di ba? Nirereklamo yung mga project ninyo. Bisan kinsan Dabawenyo, pwede mga datos gikan sa DPWH. Yung mga Dabawenyo, pwede nyo makita yung mga data o yung mga project na ginawa dyan sa Davao, pwede kayong manghingi ng datos sa DPWH. Okay? Ayan po pagkakaintindi ko. Maring hindi eksakto So ayan. So ayon lang isog mayor ng pamunta ng transparent ang among mga proyekto og credible ang records. Pero hamon pod nako sa iya nga explain niya kung unsaod pagkapildi niya sa eleksyon pero naglilingkod gihapon siya sa Kongreso. Ito yung hamon niya na hindi naman siya nanalo sa eleksyon pero nasa Congress siya. Ayun, back to you ka ngayon. Pukin ng ina mo. Kasi ang yabang yung maghahamong ka o magsisiga-sigaan ka na naman dyan, hindi ka naman binoto. Hindi ka naman nanalo Di ba?
Hindi ka naman nanalo dyan. Iba yung nanalo dyan. Hindi nga namin alam bakit nandiyan ka eh. Dapat ba tawago nga congressman ang unsa ka tawo nga wala nga gani kadaog sa boto niyang distrikto? Pwede ba natin tawagin congressman yung isang tao na hindi naman siya binoto ng mga tao dyan sa kanyang distrito? Kung pastor siya, pastor siya. Pastor dapat ang tawag sa kanya, dili man congressman. Og Pastor Abante, kabalo ko nga busog kaayo mo sa Kababayan Block. Para sa imong talent fee as tilap dogs. Ang imo mo sa Congress. You may also account those for transparency sake. Instead of questioning the development projects that benefits the people of Davao, perhaps you should start answering for your own questionable position in Congress. So, bago mo ako tanungin o bago mo questionin yung mga proyekto na nagbe-benefits ang mga, alam mo yun, ang mga Dabawenyo sa ginawa namin o sa mga proyekto na ginawa namin dyan sa Davao, tanungin mo muna yung sarili mo kung ikaw ba ay dapat tawagin Congress o kongresista. Kasi hindi ka naman nanalo eh. Kulit mo pala eh. So, ito na yun. Ito. Meron pa dito. Ito yung kanina. Pero hamon ko sa kanya, ipaliwanag niya kung paano siya natalo sa eleksyon pero nakaupo pa rin sa Congress. Ito yun yung kanina, paliwanag. Dapat ba talagang tawagin congressman ng isang tao na hindi naman nanalo sa boto ng kanyang distrito? Kung pastor siya, pastor ang tawag sa kanya, hindi congressman. So, Sir, ano ka ngayon? Pahiya ka ngayon. Actually, nilaglag niya yung sarili niya dito eh. Yung kumbaga bumoboses ka, puta ina, nakaupo ka na nga dyan eh. Na questionable nga yung pagkaupo mo dyan bilang congressman kasi talo ka dun sa distrito mo. Bumoboses ka pa ng bumoboses. Puta, dapat manahimik ka na eh. Nanalo na ako eh. Okay na ako sa posisyon ko eh. Hindi na ako pwede magsalita kasi baka mamaya sabihin sa akin yung pagkatalo ko dun. Eto na nga nangyayari sa iyo ngayon. Question ka ng question dun sa mga matitinong nagtatrabaho na mga politiko. Ikaw, putya, hindi ka naman nanalo pero nakaupo ka. Yeah? Eto pa. Sabi nga ano ba yan? Ano ba yung sa Davao? Meron ba yung ano? Dapat tanongin mo yung kapatid mo kung anong ginawa niya dyan. Ay! Nako. Davao City Projects 2020 to 2022. Okay, ano kaya tong mga ito, no? Teka, ito. Ay! Nako! Mayroong picture! Ito, contract amount, meron din dito. Completed, may picture. Unlike dyan sa may Baliwag, Bulacan, completed, fully paid, pero walang picture. At wala ka nakita, kahit personal. Not just one. Eto pa isa. Ay, naku, bakit meron? May hagdan pa. Tsaka mukhang matibay Magkano ang budget? 39 million yata to. Kung hindi ako nagkakamali, hindi ko mabasa. 39 million. Completed din. Naku po. Kala ko ba walang parang ang pinapalabas ni Abante. Ano ba nagawa nyo dyan sa Davao? Ba't nabaha pa rin? Sana yung mga flood control project nyo dyan? Utang ina, ikaw, yung dyan nga sa Maynila, tinarantado nyo, magtuturo ka pa. Ang problema kasi, kaya nga lagi sinasabi natin di ba? Nasa Bible din to. Bago ka magturo, o bago ka magpuna ng putik sa mukha ng iba, punahin mo muna yung putik sa mukha mo. Diba? Bago ka magturo ng dumi ng iba, punahin mo muna yung tae sa mukha mo. Kasi tae na yan, hindi na dumi yan, tae. Ay! Naku naman, bakit ganoon? Seawall, Ay? Ilan na yun? 3 na ba yun? Tignan nyo naman yung pagkakagawa, pulido.
Meron pang isa. Ano ba naman yan? O, tignan nyo. Laki ng kanal, oh. O, diba? O. Tapos, posibleng hindi pulido yan. Tignan mo naman. May ano pa, may grills pa, oh. O. Ito pa isa. Ay! Ba't may pathway pa? So, eto ba yung sinasabi ni Abante na walang ano? Dapat tanungin yung mga proyekto sa Davao? Eto ba yon? O, sabihin na natin yung ibang proyekto dyan ngayon, medyo madidelay ng konti kasi nga naman ginigipit at hindi binibigyan ng budget. Diba? Alam naman natin yan. Ganyan sa Congress, pag hindi kayo mo tropa ang speaker, pag hindi kayo okay ng speaker, ay hindi ka bibigyan ng proyekto niyan. O hindi ka bibigyan ng project para sa mga proyekto nyo dyan sa mga lugar ninyo. O, so ito na oh. O, ano yan? Ano yan, Mr. Abante? Ano to? Ito ba i-edit? Ito ba ano lang, Photoshop lang? Kasi sa nakalagay dito, pwede nyo tanongin yan. Ito ay dokumento galing sa DPWH. Project ID number, nandyan, naka-indicate. Tapos, name of project, ito, nakalagay dyan. Contract amount, nakalagay din dyan. Status completed. Ayan dapat. Pucha, dun yung sa dokumento sa Baliwag, Bulacan, meron dokumento, nakalagay, nakasulat, okay. Pero walang picture na tapos. Pagkapunta mo dun ngayon, pucha, wala ka talaga makikita. Ganto maging isang kongresista. Ganto maging isang congressman. Yung iniisip, yung dapat na, alam mo yon, yung para dun sa mga kalugar niya o para sa mga tao dyan sa lugar niya. Hindi yung puro ka lang Duterte. Pucha, inaatupag mo yung mga vloggers. Gusto mo mag-sorry sa'yo yung mga vloggers? Ano to? Hindi mo atupagin kasi meron na meron yung questionableng nangyayari dyan ngayon sa Manila. May nilabas nga si Yorme na makalistahan ng mga proyekto ng mga distrikto nito mga to. So, ang laki ng pera pero wala naman silang nararamdaman. So, Mr. Abante, Mr. Congressman na hindi siya pala congressman, Pastor Abante. So, baka pwede mong ipaliwanag yung mga proyekto nyo dyan sa District 6 na questionable, na mayroon kayong flood control pero hindi tapos. Ang dami niyan. I think, kung hindi ako nagkakamali, 200 flood control project yan na hindi tapos. So, kine-question mo yung isang politiko, isang kasama mong kongresista na, di ka nga pala kongresista, nalilatagan ka ng mga ebidensya o resibo na talagang ginawa nila o meron silang mga proyekto dun sa Davao. O ngayon, ikaw naman sir ang maglatag ng mga proyekto mo dyan. It's your time. It's your turn. Ikaw naman ang magsampal kay Pulong ng mga proyekto na ginawa mo. Questionable kang nanalo eh. Eto ngayon ang hinihintay natin. Sagutin mo to nang meron ka ding ebidensya. Wag lang yung puro ka lang salita. Actually, nalaglag ka nga, hindi naman ikaw yung tinatanong eh. Kumbaga hindi naman para sa yung issue eh. Sana ang sinagot mo, safe na lang na, alam mo yon na, ay, hindi naman ako yan, hindi ako sinabihan yan. Kaya, Presidente Marcos na ang dapat sumagot yan sa mga ganyang bagay. Kasi hindi ako yung tamang magsalita para sa Presidente. Pucha, hindi, sumagot siya. Ay, ganun ba? Ba't hindi mo tanong yung kapatid mo kung saan napunta yung mga pondo dyan sa dahil nabaha pa dyan sa Davao. Pucha, inintindi mo yung baha dun sa Davao, yung baha dyan sa Maynila, hindi mo intindihin. Trabaho nyo yan. O baka isisi nyo kay Yorme. Hindi hindi si Yorme yan. Kayo ang may trabaho niyan. Putsang ina, kaya nga kayo congressman eh.
kayo ang maglalapit ng mga proyekto diyan sa sa Congress para magkaroon kayo ng mga project na para doon sa distrito sa lugar ninyo. Oh. Di pahiya ka ngayon. Basta kasi bumaboses ka pa, hindi ka naman nanalo, bumaboses ka pa. Huwag ka nang bumoses. Sa'yo. Yan sila ngayon. Ito yung mga natin. Tsaka ang ingay nitong mga to, papansin nyo yung mga may ingay, puro sa Manila. Buti nga, talagang nanalo talaga si Yorme kasi putya. Pero mo kung magtotropa yan, sila Lacuna, itong mga to, sila Joel Chua, kaya nga nagkaroon ng mga katarantaduhan dyan sa Maynila Putya, ang dami nawawalang pera, tapos wala namang nangyayari. Ang daming basura, di ba? Actually, kawawa nga si Yorme, ang daming iniwan nung nakaraang administrasyon dyan sa burara na doktora Pero mo, doktora ka, burara. Babae ka pa man din. Dapat ikaw ang, kaya ka nga pinagkatiwalaan o kaya nga binigay sa'yo ni Yorme at ikaw ang pinagkatiwalaan na na magiging mayor 'Di ba? Kasi alam niya na ikaw doktor ka at susuportahan mo at aalagaan mo yung mga taga Maynila kasi nga doktor ka Yan talaga ang gusto ni Yorme, mga ospital. 'Di ba? Kaya nga nagkakasundo lagi yan si Yorme at si Senator Bongo kasi ayun ang gusto nila maayos yung health system natin dito sa Pilipinas. Kasi ayun ang number 1. 'Di ba? Ang mahal-mahal ng mga gamot, ang mahal sa ospital, hindi ka pa aasikasuhin, mga animal, pag wala kang pera, bahala ka sa buhay mo, mamatay ka diyan. Ay nako. So ayan ang gusto talaga ng mga especially yan si Yorme. 'Di ba? Kung kaya nga niya pinagkatiwala diyan kay Lacuna kasi kala niya aayusin ni Lacuna putya hindi aga na bulok bulok din pala. So yan Ano na ngayon Mr. Abante? Dapat sagutin mo tong mga ganito Hindi pwede yung ikaw lang naghahamon, hamon ka lang ng hamon, pero pag ikaw na hinamon, tahimik ka na. Okay, anyway mga pare, hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Uy, thank you sa aking mga subscribers palakpakan tayo. At napansin kong yung iba dyan hindi pa nakasubscribe, kaya mag-subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel. Para masaya tayong lahat, di ba? Okay po ba yan? Anyway, maraming salamat mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Para sa inyo po ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan. Ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka,
bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang